Good evening po sa ating lahat. Andito na naman po tayo sa ating Life Voice Journey Intercessory Prayer. Tunay ngang ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay dahil ngayon sama-sama tayong muli sa ating pananalangin tonight. And I believe marami po sa atin yung gusto nating mag-excel sa buhay this coming year 2021. At naniniwala ako, meron po tayong mga plano, meron tayong mga goals na gusto nating ma-achieve this year 2021. So thank you for finishing your 2020 strong and courageous. So as we are moving forward po sa this 2021, magiging mas stronger po sana yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. So salamat sa pagsama niyo tonight. And before we are going to pray for our prayer request, we are going to pray. So manalangin po tayo. Hindi lang po ako yung mananalangin po, but then all of us are going to pray for our opening prayer. So let us pray. Oh, hallelujah. Faithful Father, we begin today, O God, by giving you thanks, Lord. Your love endures forever, and it never fails, O God. Though there are many ways, O God, we have failed. We have not exceeded, Lord, the supply of your mercy and grace, O God. So we thank you, O God, for revealing yourself to us, Lord, through your word, O God. So right now, Panginoon, O Lord, ikinukumit ko ang buong oras, buong minuto, O God, na aming pananalangin tonight, O God, and be with us, Lord. Let it be, Panginoon, na ikaw ang maitaas, Lord, sa amin kalagitnaan tonight, O God. At hayaan mo nawa, Panginoon, O God, that lahat, Panginoon, ng mga nandito, O God, ay mabibless, O God, at ma-encounter ka nila, O God, at maranasan nila, O God, ang pagpapala mo, O God, na hindi nagmamaliw ang pagpapala mo, Panginoon, O God, na punong-puno. Salamat, Ama, O God, sa gabing ito, Lord, and we commit everything into your hands. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Ayan. So, kung may mga prayer request po kayo, just write it down po sa ating comments down below. And ipag-pray po namin yan tomorrow night po. So, kaninang umaga, di ba, napakinggan natin, ang team po natin is Excelling Life in 2021. Di po ba, pag nag-e-excel tayo, gusto nating mag-excel, marami yung babaguhin ng Panginoon sa buhay natin, di po ba? So, kaninang umaga, ang shinare po ni Pastora Beverly is about sa practical and realistic sa pamumuhay natin sa Proverbs, di ba? Kung magiging realistic po tayo at magiging practical po tayo, kailangan talaga ng pagiging humble at kailangan talaga magiging disiplinado po tayo sa ating buhay. So ngayon, mag-share po ako ng isang verse po na which is connected po sa ating sharing this morning. Yung sharing po this morning is about realistic and practical. So, very practical lang po itong i-share ko po sa inyo. Ang verse po na i-share ko po sa inyo is from Proverbs chapter 11 verse 14. Sabi niya dito, where there is no guidance, a people falls, but in abundance of counselors, there is safety. So naniniwala po ako bilang isang Kristiyano po, tayo ay lumalakad na may pananampalataya. Yung pananampalataya natin is not by sight, but often we are facing with decision and choices sa buhay natin, which nagkapagbibigay ito ng significant, makapagbibigay ito ng impact sa future life natin.
at saka witness. So, bali dito sa verse na ito, sabi niya dito, where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. O, di po ba? So, lahat po tayo, meron tayong mga desisyon sa buhay na kailangan po natin ng mag-a-advise po sa atin, kailangan natin ng magka-counsel po sa atin, pero hindi lahat ng mga bagay ay according, naaayon po sa ating desire, naaayon po sa ating plano, at naaayon po kung ano ang gusto natin sa buhay. So itong verse na ito ay napaka-importante pong reminder sa atin na kailangan natin talaga na mag-seek ng godly wisdom, especially po when we are undecided or required to make an adjustment po sa ating mga desisyon sa buhay, sa ating mga circumstances, sa ating mga pagsubok na pinagdadaanan po sa buhay. Di po ba? So, wini-welcome po natin bilang isang Kristiyano po. Kadalasan, wini-welcome natin yung mga advice po ng ibang tao, especially po yung advice ng mga alam natin na mas malalim po sa pananampalataya po sa atin. Di po ba? So, ngayon, at times po, we are very confusing po dahil kadalasan nagpapa-seek counsel po tayo, nagpapa-advise po tayo sa maraming mga tao. Pero dahil sa napakadami po ng mga advice, napakadami po ng mga counseling po na nare-receive po natin, kung minsan nako-confuse po tayo, di po ba? So ngayon, kung nako-confuse tayo, yung guidance po ng Panginoon, di po ba binigyan tayo ng Holy Spirit ng Panginoon para makapag-discern po tayo, binigyan po tayo ng knowledge ng Panginoon, binigyan po tayo ng understanding ng Panginoon para nang sa ganon ay makita natin ang tunay kung ano talaga yung dapat na susundin natin, di po ba, sa buhay natin, di po ba yung sa advice at sa counsel ng ibang tao. So God has given us His written word, di po ba, which we often uses, ginagamit po natin yun para mag-guide yung steps natin or ma-confirm natin yung mga advice ng mga believers na nag-a-advise po sa atin. Yung Panginoon, pinagkaloob niya yung salita niya para tayo ay matulungan kung ano yung mga gusto natin sa buhay, kung ano yung mga plano natin sa buhay, kung ano yung mga desire natin sa buhay, di po ba? So, brothers and sisters, friends, ini-encourage ko po kayo na seeking godly wisdom, seeking godly advice, ito ay isa pong napaka-wise at maganda po itong bagay para sa ating buhay. Kaya nga sabi ng verse na ito, there is no guidance. Kung walang guidance, ang tao ay mafo-fall, matitisod tayo. Pero kung merong mga counselors, pag may nagka-counsel sa atin, magkaroon tayo ng abundance in counseling, tayo ay magiging safety. At hindi po lang yan, mga kapatid, hindi po lang yan, mga kaibigan, hindi po lang yan, mga brothers and sisters, kundi magiging safe po tayo at meron po tayong katagumpayan sa buhay natin. Di po ba? So napakaganda po talaga ng mga salita ng Panginoon. Napakaganda po talaga yung nilalaman po ng Proverbs, di po ba? Dahil ito ay very practical at realistic. Totoong-totoo po sa ating pamumuhay, di po ba? So, I would like to encourage you that it is wise and helpful po yung magsisik advice po tayo sa mga ibang tao po. So, yan lamang po ang maishishare ko po sa inyo, and I hope you've been blessed po sa aking sharing this tonight. So, salamat muli po sa inyong pagsama, at bago po
bago ko po tatawagin na mag-pray po sa ating prayer and request, manalangin muna tayo. So, let us pray. Let us pray, mga kapatid. Ipag-pray po natin kung ano yung mga plano natin sa buhay. Ipag-pray po natin na ma-accept natin kung sino yung mga nagka-counsel po sa atin, at kung yung mga salita ng Panginoon na naririnig po natin, ipag-pray po natin sa ating buhay. So, let us pray, mga kapatid. Oh, hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O God, for the wise counsel, O God, of Christian brothers, O God, and sisters, Lord, that you have placed, O God, in our life, O God, to give us, Lord, a godly guidance, Lord, in wise instruction, O God. May, Lord, we will be willing, O God, na makinig po sa mga advice, makapagpanalangin po, at yung mga confirmation po, yung mga guidance mo po sa amin, Lord, ay nawa ma-receive namin, O God, into your word, Lord, in true, Panginoon, O God, sa Holy Spirit mo, Lord. Gamitin mo po kami, O God, and we are praying, O Lord, to offer, O God, and receive, Lord, a wise advice, Panginoon, O God, to others, Lord, and be ready and willing, O God, to respond, Lord, to your leading and guiding, O God, in every area of our life. We thank you, O God, dahil ikaw, Lord, ay napakabuti. Salamat, Ama, O God, sa mga salita mo na narinig namin, Lord. At salamat, O God. At dahil ikaw, Lord, ang nagbibigay, Panginoon, O God, ng mga wisdom namin, ng mga knowledge namin, yung mga pagkakaintindi po namin sa aming buhay, O God. Salamat, Ama, O God. At ikinukumit ko po, Panginoon, O God, ang bawat isa sa amin na narito, Panginoon, O God, na nawa ikaw, O Lord, ang magpala, Lord, at lalo mo po silang pagpapalain, O God. At dahil this 2021, Lord, I pray, O God, that they will excel, O God, in life, Lord. They will excel, O God, a life of discipline, O Lord. And they will excel, O God, a life of humility, O God. And even a life, O God, of giving, Lord. Especially, O Lord, sa mga ministeryo, Panginoon, O God. Sa LVG ministry, Panginoon, O God. And may, Lord, let it be, O God, that you will always be with us. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. So, tatawagin ko na po para mag-pray po sa ating prayer request. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay dumako tayo para ipanalangin ang mga prayer request po ng ating mga kapatiran. So, manalangin tayo. Aming Diyos na dakila at banal, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa iyong biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng tulong at paggabay na ginagawa mo po sa amin at sa aming pamilya. Ikaw nga po ang Diyos ng himala, ang Diyos na dakila at Diyos na siyang kumikilos sa amin. Naririto po kami, Panginoon, lumalapit sa iyo na may kababaang loob, nagpapalinis at humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga salita, Panginoon, na namutawi sa aming labi na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, maging sa aming mga kahinaan, Panginoon, na paulit-ulit naming nagagawa. Panginoon, patawarin mo po kami, O God. Nawa, Panginoon, Lord God, sa mga oras na ito, hinihingi po namin ang iyong presensya at pagkilos na tugunin, Panginoon, ang aming mga panalangin, O God. Salamat po, Panginoon, at alam namin ikaw ang Diyos na kikilos sa aming mga pananalangin, O God. Dahil dinadulog po namin sa iyo ang pamilya Austria, O God. Bigyan mo po kami nawa ng probisyon upang matapos na po naming mabayaran ang aming motor. Bigyan mo po kami ng probisyon upang maayos na rin po ang mayor's permit at prangkisa ng aming tricycle. Nihingi rin po namin, Panginoon, ang malakas na kalusugan, Panginoon, karunungan, kind heart, Panginoon, at salvation, Panginoon, ng aking extended family, O God. Lord, walang imposible sa inyo. Alam kong
napakalaki at napakalaki ng iyong kamay upang abutin, Panginoon, ang aming pamilya upang sila'y makakilala sa iyo saan man sila naroroon, O God. Lord God, hinihingi rin po namin, Panginoon, ang complete healing para kay Pablito Ochoa ngayon, Panginoon, na nasa ICU pa rin, O God. Lord, kumilos ka sa kanyang buhay. Hipuin mo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Nawa sa mga oras na ito, ikaw po ang kanyang tawagin, O God. Ikaw po ang kumilos sa kanya, O God. Palakasin mo siya, Panginoon. Tulungan ko anuman po ang mga pangangailangan, probisyon para sa pagpapagamot sa ospital, O God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Hinihingi ko, Panginoon, ang kagalingan sa mga oras na ito ni Pablito Ochoa, O God. Nihiling din po namin, Panginoon, ang kagalingan para kay Sis Viola Odan, O God, na ngayon ay may karamdaman, na ngayon ay nagdadalamhati at nagluluksa sa kamatayan ng kanyang ina. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Hipuin mo siya at bigyan ng kalakasan ng katawan, O God. I-comfort mo, Panginoon, ang kanyang kalungkutan sa kamatayan ng kanyang ina. Lord, ikaw ang magbigay sa kanya ng joy at pag-asa, O God. Salamat po, Panginoon, at alam ko tutugunin mo ang kanyang mga panalangin, O God. Hinihingi rin po namin, Panginoon, ng prayer request ni Sister Emmy Buko, O God. Ikaw po ang tunay na kumilos sa kanyang buhay, O God. Nangangailangan siya, Panginoon, ng spiritual growth. Hindi lamang po siya, maging ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, O God. Bigyan mo po sila ng mabuting kalusugan, O God. Excelling life, O God. Tulungan mo, Panginoon, na mabuhay sila, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. Bigyan mo siya ng wisdom para mapaglingkuran kanya ng tapat. Bigyan mo siya ng wisdom upang mailapit niya sa iyo ang kanyang asawa at mga anak, O God. Maging, Lord God, dinadalangin din po namin ang SOPC Indang Church, O God. Ang paglago ng mga gawain nito, Lord, bigyan mo ng mga more Bible studies, O God, ng mga leaders, O God, na magko-commit, Panginoon, upang magamit mo, Panginoon, sa SOPC Church, O God. Hinihingi rin po namin, Panginoon, Lord God, na ma-renew ang contract ng kanyang asawa ni Sister Emmy sa kanyang trabaho, O God. Lord, walang imposible sa inyo. Kailangan nila ito, Panginoon, at alam ko, Panginoon, ikaw ang Diyos na tutugon at magpo-provide na kanilang mga pangangailangan, O God. Hinihingi rin po namin, Panginoon, Lord God, ang full recovery ng kanyang bilas na si Chen, O God. Panginoon, walang imposible sa iyo, O God. Hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, anuman po ang karamdaman ni Chen, Lord God. Ikaw ang mahayag sa kanyang buhay. Ikaw ang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon, O God. Walang imposible sa iyo. Let there be miracle upon her in Jesus' name, O God. Lord, hinihingi din po namin, Panginoon, ang provision at wisdom, Panginoon, para kay Sister Elsie, O God, pati sa kanyang anak, O God. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa Imus. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. At ang dalangin ko rin po, Panginoon, ang pagkilos mo upang lumagurin na sa pananampalataya si Sister Elsie, O God. Tulungan mo po, Panginoon, na siya ay makadalo rin sa mga gawain, Panginoon, Lord God, upang ma-exercise, Panginoon, at upang, Panginoon, ang iyong salita ay tunay nga pong panghawakan niya sa kanyang buhay, O God. Salamat po, Panginoon, Lord God. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa iyo, si Sister Joanne Rubin at ang kanyang boyfriend, O God. Nawa, Panginoon, we claim for negative results sa kanilang COVID-19, O God, sa kanilang swab test, O God. Panginoon, walang imposible sa iyo, O God. Ikaw po nawa ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Palakasin mo po ang kanilang pangangatawan, ang kanilang resistensya, O God. And we claim, Panginoon, for negative results sa kanilang swab test. In Jesus' name we pray. Amen, O God. We also pray, Panginoon, para sa new employer ni Jeffrey Doydoy, Panginoon, O God. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay ng maayos na employer, Panginoon, kay Jeffrey, O God. Walang imposible sa iyo, Lord God. Ikaw po ang magbigay ng grace, Panginoon, Lord God. Maayos na relationship, Panginoon, sa kanyang bagong new employer, O God. Salamat po, Panginoon. And also, Lord, we pray, Panginoon, sa good health, Panginoon, O God, para sa pamilya ni Sister Elsie Cancino, O God. Lord, complete healing sa kanyang nanay na may sakit ngayon sa puso, Panginoon. Lord, hipuin mo po
ng iyong mapagpalang kamay ang kanyang nanay, O God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Touch her, heal her in Jesus' name, O God. Maging ang kanyang sister Dilma, O God, na maging negative result lahat ng kanyang laboratory, O God. Lord, salamat po, Lord God. You are a great healer, O God. Alam kong ikaw ang siya magpapagaling sa kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus. Amen. We also pray, Panginoon, for miracle healing for Sister Josel Domingo, Panginoon, Lord God. Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapaghimala, lalo na po sa mga anak mong na hinahanap ka at naglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, that miracle healing upon her, O God. Provision, Panginoon, sa lahat ng kanyang pangangailangan, sa ospital, sa gamot, maging ang doktor, Panginoon, Lord God, na gagamitin mo para sa kanya, Lord God. Touch them, Panginoon, Lord God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Bigyan mo nawa ng kalakasan si Sister Winnie, Panginoon, upang, Panginoon, Lord God, ang himalang ito, Panginoon, ay maging testimony niya, Panginoon, Lord God, sa iba pa, sa kanilang pamilya, oh God. Salamat, Lord God. We claim miracle healing upon her in Jesus' name. In Jesus' name, amen, amen. We also pray, Panginoon, Lord God, sa kapatid ni Sister Jeanette Onelia Di Guzman. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanyang kapatid, oh God, na maayos ang kanyang puso, Panginoon. Makakilala sa iyo ng tunay at lubos ang kanyang kapatid at ang pamilya nito, Panginoon, Lord God. Tulungan mo po na ikaw ang maging sentro ng kanilang pamilya, oh God, upang maging maayos ang kanyang pamilya. Lord, you love family, oh God. Tulungan mo sila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mahayag sa buhay nila, Panginoon. Gamitin mo si Sister Jeanette, Panginoon, upang mahayag ang salita mo sa kanyang kapatid, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We also pray, Panginoon, na gumaling po ang pamangkin ng asawa ni Sister Maylene Ramos, O God, na ngayon ay may karamdaman. Lord, touch her, Panginoon, Lord God. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon, Lord God. Pabangunin mo siya, Lord God. Bigyan ng malakas na pangangatawan, Panginoon, Lord God. Alisin mo ang anumang panghihina sa kanyang katawan, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, nagabayan mo po sila, ang pamilya ni Sister Maylene, Panginoon, Lord God. Ikaw ang siyang kumilos at mag-iingat sa kanila sa araw-araw, O God. We also pray, Panginoon, for complete healing sa nanay ni Aquino Carms, Panginoon, Lord God, na si Ruth Aquino, Lord. Lord, walang imposible sa iyo. Ano man po ang kanyang karamdaman, ikaw po ang nakakaalam at nakakabatig nito, Panginoon. Hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay, Lord God, ang kagalingan, Panginoon, ng nanay niya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We also pray, Panginoon, Lord God, sa kaibigan, Panginoon, ni Sister Ninette Anito, O God, na si Lolette Bellarde, Panginoon, Lord God, na ngayon ay may breast cancer stage 3, Lord. Lord, walang imposible sa inyo, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang dakilang manggagamot, Panginoon, Lord God. Kumilos ka sa mga doktor, sa mga gamot na tinitake niya, Panginoon, Lord God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, heal her in Jesus' name, O God. Maging sa kanyang bigyan mo rin po siya ng comfort, Panginoon, Lord God, para sa kanyang tatay na namatay lang kanina, Panginoon. Lord, complete healing, Panginoon, Lord God. Emotional healing, oh God, Lord God. Bigyan mo sila ng kapayapaan, Lord God. Lord, yun ang kalungkutan, bigyan mo sila ng joy, Panginoon, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon, Lord God. Ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, Lord God, ng kanilang mga pangangailangan, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God. Wala pong imposible sa iyo, Lord God. Tulungan mo po sila, Panginoon, na patuloy na makinig ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Patuloy, Panginoon, na makadalo, makarinig ng iyong salita, Lord God. Maka-attend sa Asia de Salo, God. Walang imposible sa iyo, Lord God. We claim, Lord Jesus,
na itong mga prayer request nila, Panginoon, Lord God, ay tunay nga pong marinig mo, Lord God, at masagot mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, pinagpipray din po namin, Panginoon, Lord God, ang kapatid ni Sister Dalia Portugal, Panginoon. Lord, ikaw po siya nawa ang kumilos sa kanyang kapatid, oh God. Kumilos ka sa kanila emotionally, oh God, spiritually, oh God. Nawa, Panginoon, mahayag ka po na patuloy sa buhay ng kanyang kapatid. Makilala kanya ng lubusan, Panginoon, Lord God. Ikaw ang magbigay ng way, ng time, Panginoon, upang ang salita mo, Panginoon, ay makarating po sa pamilya, sa kapatid ni Sister Dalia, oh God. We also pray for Sister Josephine Kiskis, oh God. Wisdom and salvation, Panginoon, Lord God, sa kanyang pamilya, oh God. Good health and protection, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan na pinapanalangin niya sa araw-araw, Lord God. Hindi lamang ikaw ay kumilos, Lord God, but they grow deeper to you, Lord God. Lubusan kanilang makilala, Panginoon, Lord God. Lord, kumawa ka, Panginoon, Lord God, in your way upang ang salita mo, Panginoon, ay hindi lamang nila mapakinggan, kundi matanim sa kanilang puso, Panginoon, Lord God, at maipamuhay nila, Lord God. We also pray, Panginoon, for wisdom, O God, sa pag-aaral, Panginoon, ng kanyang mga apo, O God. Ikaw po ang patuloy na magpala, kumilos sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Ipakita mo sa kanila, Lord God, you are the God that transform lives, O God, at walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Hinihingi po namin, Panginoon, Lord God, ang iyong pagkalinga sa pamilya ni Sister Josephine. We know, Lord God, that nothing is impossible for you, O God. Maging sa panalangin, Panginoon, ng aming kapatid, Panginoon, Lord God, na hindi nasabi, unspoken prayer, O God, mga hiling, Panginoon, Lord God, na nanggagaling sa kanilang puso. Panginoon, nakikita mo po ang kahilingan, Panginoon, ng iyong mga anak na ito, Lord God. Nawa katagpuin mo po sila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mahayag sa kanilang mga buhay, O God. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ipakilala mo sa kanila. You are the God that heals, O God. You are the God that transforms lives, O God. You are the God that make miracle upon miracle, O God. Lord, walang imposible sa iyo, Lord God. Nawa maramdaman po nila sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong banal na spirito, O God. Maghimala ka, Panginoon, Lord God, sa buhay ng iyong mga anak na patuloy na humihingi sa iyo, Panginoon, humihingi sa iyo, Panginoon, ng miracle, ng kagalingan, Panginoon, Lord God. Bigyan mo po ng pag-asa ang nawawala ng pag-asa. Bigyan mo po ng lakas, Panginoon, ng mga nanghihina, Panginoon, Lord God. Lord, gamitin mo po mightily, O God, ang iyong mga lingkod, ang LBG Team Warrior, si Pastora Bebs, upang, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay maipangaral pa sa marami pa pong mga tao. Salamat po, Lord God. We claim healing. We claim victory, oh God, in Jesus' name. There is nothing impossible from you in Jesus' name. Salamat po, oh God, at alam namin, Panginoon, Lord God, ang mga answered prayer na to ay iti-testify ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito na po nagtatapos ang ating intercessory prayer. So, bigyan ko lamang po kayo ng isang words of encouragement po. It is wise and helpful po to seek advice po sa mga tao. Pero hindi po kailangan na magpa-advise po tayo sa napakaraming tao po. Ang importante lamang po, kahit 2 o 3 tao lamang po, as long as alam natin na yung taong pagpapa-advisean po natin ay isang wise, isang may experience po, at saka yung competent people po whom we know that they honestly speak po into a situation po. So yan lamang po, at gusto ko po kayong imbitahin. Maya-maya na po ang ating Middle East in Europe Dasal. And tomorrow po, yung Asia Dasal, huwag niyo pong kalalimutan at 5 a.m. At iimbitahin ko po kayo muli sa ating Sunday online worship sa Sunday, 6 a.m. po. Sama-sama po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. At kung gusto nyo pang lumalim po sa pananampalataya nyo po sa ating Panginoon, mag-register po kayo sa ating basic steps
of New Faith Journey po. So lahat po ng episodes nandyan po, kung paano po kayo magre-register sa ating Basic Steps of New Faith Journey. At ngayon po nag-umpisa ang ating 40 days of prayer and fasting. Sama-sama po tayong manalangin at mag-fast po sa ating 40 days of prayer and fasting. So yan lamang po, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Pinagpala na kayo ng Diyos at lalo pa kayong pagpapalain. So magandang gabi and Happy New Year po sa inyong lahat. God bless everyone. Bye!